Hi guys! Ako po si RB ulit ng rbbautista.com at ngayong gabi, ay hayaan nyo magkwento naman ako para naman sa ekonomiya. Okay? So, kasi nung isang linggo yata, yung nag-post ako ng nag-post kasi ako dun sa personal FB ko ng yung may aquarium, tapos may mga iba-ibang isda. Tapos, I was talking about yung mga goldfish. Tapos, meron dun isa, yung mga goldfish namin. Isa dun, kulay black. Tapos, yung mata niya, isa, isa flat. Tapos, isa ganon, malaki. Ayoko, ba't na maga or whatever. Tapos, yun, may nag-trivia si coach mentor namin na, ang sabi niya, anong fish ang naglalakad sa lupa? So, sabi naman ng lola nyo. Walang maisip at that time. So, pagkabasa, medyo, hindi nakapost kasi busy yata. So, pagbalik, sinabi, anong fish ang naglalakad sa lupa? E di, sinagot ko na lang, wala namang, e-fish. Super corny talaga. Pero, habang iniisip ko yun, ano nga bang fish ang naglalakad? So, naisip ko, dito nga pala sa amin, nung araw, nung malilit pa yung mga amo ko, lagi kami napunta doon sa isang parang recreation center or park malapit sa dagat. Tapos sabi ni amo, oy, kailangan natin pumunta doon, baka kasi mawala na yung mga fish na na naglalakad. Sabi ko, ano yung naglalakad na fish yan? Ano naman yan? So, tinanong ko yung pangalawang amo ko, yung bata pa siya nun eh. Kasi yung pangalawang amo ko, magaling magkwento yon. Tsaka yun, parang alam niya lahat, the know it all. Parang ganon. Tsaka excited siya pag tinatanong siya, Tapos yun, tinanong ko, sabi ko, oy, ano ba yung naglalakad na fish? Sabi niya, yun, ano yun? Tawag doon, mutsugoro. So, ako naman, tinignan ko, mutsugoro. Okay. Sige nga, sabihin mo, bakit siya naglalakad? Tapos yun, kinuwento niya sa akin na, ako na lang magkukwento sa inyo ngayon. Kasi nakwento na sa akin. So, it's my turn para ikwento sa inyo. Noong daw unang panahon, yung may mga fish, nandun lang sila sa dagat. Tapos, nagkataon, ang dami nila. Tapos, nawala na lang pagkain. Parang na-short na sila. Parang, wala, may shortage sa pagkain. Shortage sa plankton. Wala na silang makain. Pati yung mga lumulutang-lutang na iba pang pwede nilang, kainin. Wala na talaga. So, all in all, wala silang pag-asa. Either mamatay sila sa gutom or magpakamatay sila, mawindang na lang sila, maloka sila dahil wala silang pagkain. So, itong isang klase ng isda, biglang nag-iisip na wala akong gagawin. Pag wala akong ginawa, hindi ako mabubuhay, baka mamatay ako. So, ang ginawa niya, punta siya dun sa surface ng tubig. Gano'n siya, langoy-langoy. Tapos, andun na, nakita niya. Tapos, lingon-lingon siya sa paligid. Tapos, wala siyang makita. Tapos, sabi niya, ano ba yan? Walang makita, wala paling plankton. So, naisip niya, siguro, kung makakarating ako doon sa Dalampasigan, baka may food doon, diba? So, yun, di punta din siya sa Dalampasigan. Kinaya niya, dahil malit lang siya eh. Diba? Parang nga siyang lizard, na parang siyang tadpole, na combination, collaboration. Pag nakita niyo yung nun. Tapos, di, punta nga sa Dalampasigan. Nangungulit na naman ako. Tapos, hindi pa rin siya makausad. So, ginawa niya yung fins, yung ganon. Yung una niya dito, yung, ano ba tawag doon? Hindi naman aligi yun, di ba? Fins. Basta, sulat nga sa baba kung ano yung aligi ng isda. Nalimutan ko. Hindi ko na kailangan anuhin yun nga at wala ng oras. Tapos, usod-usod siya. Tapos, nakapunta naman siya. Tapos, sabi niya, salamat sa Diyos, nakapunta din ako, makakakain na kami. Tapos, hindi niya naman naintindihan paano siya, kasi kukunti lang nakikita niya, kasi yung mata niya nandito lang.
Diba? Dito yung mga mata ng fish, isda dito lang. Tapos may tenga, samba. Tapos, ang ginawa niya, naisip niya, ano kaya, diba? Pagka siguro malaki yung mata ko, makikita ko lahat, hindi lang dito. Tapos yun, ginawa niya, sinabi niya, hindi, papalakihin ko yung mata ko. Tapos, sabi niya, nag-ipon siya ng lakas, tapos bigla niya, sasabi niya, laki mata. Diba? Tapos yung mata niya, pag mula dito, tumunta dito, nagprud-prud, tapos pinalaki niya pa, parang binoculars na ganyan. Hindi ako makita. Tapos, yan! Dito ba? Tapos yan, nandiyan na siya. Tapos, from there, nakita niya na yung vision niya. Instead na dito lang, gumanon. Sobrang dami nang nakita niya. Nakakita siya ng mga puno, na may mga bunga-bunga na nalalaglag yun. Pinagtsagaan na lang kainin yun. Ang galing, Tapos, punta-punta sa doon. Nakakita siya ng kung ano-ano sa mga lupa, sa mga buhangin. So, yun, dinala niya sa yun. Dinala niya muli sa kanilang lungga sa loob ng dagat. Tapos, sinabi niya doon sa mga, kasama niyang, mga ista na, ayan, sabi nila, ba't lumaki mata mo? Sabi, di kasi ginawa ko yan para, magkaroon tayo ng food, parang ganyan. Tapos, sabi niya, ganon. Sabi niya, kayo din, gayahin niyo ako para pagka yung may wala tayong makakain, dahil na lang pupunta doon, di ba? Tapos, yung iba, hindi sila gumawa. Ayaw namin, parang ganon. Kulang na lang sabihin, ayaw namin pangit tsura, di ba? So, ang ginawa nitong mudskipper, yung Mutsugoro, tinuruan na lang niya yung kalahi niya, yung pinagmulan niyang isda, yung mga angkan niya, kamag-anak niya, yung kamukha niya talaga. Sali kayo, sabi niya, kasi nung gusto sumama sa akin, tuturuan ko kayo paano lumaki yung mata. Tapos para makukuha tayo ng pagkain. Ayun, sumama naman kasi naniwala dahil may bit-bit-bit-bit yung mga pasulubong, mga omiyage, diba? So yun, nabusog sila doon. At yung iba na ayaw sumama, yung iba doon, nawindang na, medyo naloloka na dahil sa nalipasan na ng gutom. Diba? Minsan doon, iniintay na lang na matigwang sila, give up na sila. Ayaw nila nung ganon, yung mga mag-take pa ng risk. Pero yun mo nga naman, risky naman talaga, yung mata mo pa, pupunta mo dyan, diba? So, there you go. Kaya sila nakakalakad kasi yung pagpupursige niya na makakuha ng pantawid gutom, ayun, nakalakad sa the same time, lumaki yung mata niya. Galing. Tapos magkatabi nga talaga dyan. Dito pala. Tapos, ayun nga. So, ang moral story, ang moral lesson ng aking istoryang kwentong barbero ay, wag tayong tutulad sa yung iba, yung hindi marunong dumiskarte, diba? Yung ibang isda na kontento na lang sa kung ano meron sila, sa kung anong sitwasyon nila sa buhay. At talagang kampante na sila doon. Na kahit gustong-gusto nila na magkaroon ng may makakain or mas magarbo pa, or syempre gutom nga sila, kailangan nilang kumain. Doon na lang sila, titiis na lang talaga sila doon. Ayaw nila na gumawa ng isang paraan para sila ay huwag magugutom. Sana, tulad natin mga Pilipino, no? Madiskarte tayo So, nakikita ko yung kamag-anak lang nito ni Mudskipper ang umano sa kanya, ang sumama sa kanya. So, parang, 'di ba? Parang part lang sila ng 2% ng mga isda sa dagat, 'di ba? Na naniwala dito sa isa, tapos sumunod. So, yun, sila yung masagana yung pamumuhay. Lagi silang may food, di sila yung nakukulangan. At kung makulangan man sila, they have their ways para kumuha at gawa ng paraan para mamingwit. Hindi mamingwit maghunt ng
kumuha ng food sa ibang place, di ba? Sa pamamagitan ng napag-aralan nilang paglakad, ganun sila eh, usad-usad talaga. Tsaka yung mata nila, pinapalaki. So, yun. Sana ay nakatulong sa inyo ang kwento ko na kung itutuusan, kung iisiping maigi, kung i-compare sa buhay natin, maganda ang aral na makukuha. Sana nakapulot kayo ng aral na, sana na-motivate kayo ng mud skipper. Tapos, hindi naman tayo mud skipper. Mas mataas ang ranggo natin sa kanila. Kaya tayo, mas magaling din mag-isip kesa sa mga kanila. Kaya marami tayong opportunity na maiisip at magagawa kung gusto natin. 'Di ba? So, yun lang ang kwento ko. Anong oras na ba? Hindi ko alam kung anong oras na ito. Ilang minuto na. Humaba na naman ang kwento ng lola ninyo. So, yun. Ang gusto ko lang mangyari ay sana tayong lahat ay maayos at na maging masagana ang ating mga pamumuhay. Okay? Gumaya tayo dun sa mud skipper kasi malakas loob nila at saka di sila natatakot. And in return, maganda naman ang naging kinalabasan, diba? Yung mata nila nakalabas. Okay na rin daw yon. Huwag lang magutom. So, there you go. At magpapaalam na ako sa videong ito. See you on the next video. At sana ay maging okay tayong lahat. Bye-bye! Ta 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 ta. Bye!